Hello guys, welcome to my mini vlog. Today, I'm gonna show you kung paano ba nakakapekto ang pagtas ng krodo o gasolina sa pang-araw-araw na buhay. So, hindi sa Bicol, kada tanyog kang presyo sa gasolina, direktang namamatian ang gabat. Halit sa pamasahe niya itong mga estudyante, sagkot sa presyo kan mga tinda sa merkado, ang krisis sa enerhiya bako lang basta bareta sa TV. Ini, ang satuyang pangaral daw na agrang ay sa lambang pagsakat kan presyo kang krudo, apektado tulos ang budget kang pamilya. Ang pamahawan asin pamanggi, pirit na pinapasadit huli sa mahal kan kakanon sa saod, diba? Digisa sa tuyang komunidad, bako pareho ang pasan. Ang mga may kaya, pwedeng magbawas sa aircon. Alagad, ang mga tricycle driver asin mga paraong mata, tinitios ang init asin kulang nakita para sa may pakakan sa pamilya. Ini ang realidad. Kung kisay an may pinakakakulang o itong deman mayo mang kaya-kaya, iyo an inot na tinatamaan. Kung di kita makiaram, mas lalo magiging grabe ang sitwasyon. Duwang dakulang problema sa tuyang kinakaharap. Krisis sa enerhiya, asin krisis sa klima. Dito sa Bicol, pamilyar kita sa bagyo. Alagad, gikan sa turtimbang na paggamit ng fossil fuels, nagiging mas masakit ang mga kalamidad na nagguguba kan sa tuyang pangkabuhayan. Kasabay pa kaini ang peligro sa kakanon. Hulitaan mahal na krudo, nagpapamahal man sa abono, asin sa pag-ani kan sa tuyang mga paroy. Alagad, iguang paglaom kung gagamiton ta sa tamaan siyensya asin teknolohiya or STS baga, di ba? Inot, ang paggamit kan solar energy sa mga rural na lugar sa Bicol para magkaugwan ng kuryente bako man nangangaipon nin mahal na krudo, di ba? Kadagdag kaini ang pag-adaptar kan mga e-trikes para matabangan ang mga driver sa saindang panghanap buhay. Alagad, igwa ining limitasyon. Mahal ang kapital o gasto sa pagpuon kan aruganiyong nasabi ko. Kulang pa ang kaaraman kang kadaklan o kung paano ini maintainaron. Ang mauwat ko para sa Pilipinas iyo ang sarong nasyon na saro lang ang kulay, di ba? May sadiring sapat na enerhiya, asin may hustisya sa lambang saro. Kung sarong hoben or sarong estudyante bilang isang Bachelor of Science in Economics student, nangangako ako na magiging boses kan tamang impormasyon dapit sa renewable energy. Asin mapun ako sa sadiri kong harong sa pagtipid nin kuryente. Iniyaan sa ko yung testamento para sa masunod na mga henerasyon.